Hello everyone, I'm back everyone. Galing ako sa labas everyone, naggrocery ako everyone. Ang lakas ng hangin everyone at ang lamig sa labas everyone. Parang magsusno na naman everyone. Tingnan niyo yung buhok ko everyone oh. Sinabunutan ako sobra ng hangin sa labas. But pagod na pagod ako. Wala lang. Kasi yung post ko kasi sa YouTube about Attorney Savvy, Susan Yance, naintindihan ko naman talaga yung mga feelings ninyo dahil same as me, sino ba naman ang magtitiwala sa isang taong scammer, di ba? Pero alam na natin na scammer siya, alam na natin kung saan natin ilugar ang sarili natin. So, hindi ibig sabihin na ang tao na yan ay scammer ay talagang anuhin na natin, kumbaga i-crucify na natin yung pagiging ano niya. Basta alam na natin kung saan tayo lulugar sa kanya. At ito naman si Kulaong, akala siguro ni Kulaong, ni Norman Mangusi na yan, na nakapunto siya kay Makagago nang dahil kasi daw si Attorney Savvy ay connected nila Makagago. No, it's not. Bakit sinabi ba ni Makagago sa kanyang video na si Susan Yancy or si Susan Yancy ay kanyang abogada, 'di ba? Hindi naman niya sinasabi. 'Di ba? Kaya wag tayong exaggerated sa ano, sa about nito ni Susan Yance, about nito kay Attorney Sabi, no? Nagkamali ka Kulaong. Nakapuntos ka kay Attorney Sabi, hindi kay Makagago. Hindi ka makapuntos kay Makagago. Yan ang tandaan mo talaga, Kulaong. At huwag kang magmadali sa huyo dahil times will come talaga, mahuhuyo ka talaga. Ha? I-enjoy mo na yung sarili mo sa free meal breakfast. Ha? Eat all you can. Ha? Magmadali ka pa? Excited ka pa? Mahuyo ka? Na marami nag-abang sa'yo dun sa huyo? No? And then about nito kay Susan Yance everyone, itong si Attorney Savi, wala tayong pakialam. I-solve niya na yung problema niya, sarili niyang problema niya na yan. No? Ako nga, nagtaka din ako everyone eh. Kasi abogada siya, di ba? Nagawa niyang pumunta dun sa Heritage, nag-check-in pa siya dun, nag-video, kung napakinggan niyo yung video niya na hinahamo niya si Norman Sobra, galit na galit siya, barilin daw niya, kung ano mga pinagsasabi niya. Parang hindi ko talaga ma-imagine habang pinapakinggan ko siya on that moment talaga yung, I don't know kung nandyan pa ba yung video na yan na sumugod siya dun sa Heritage at galit na galit siya. Parang nagpunta ata siya sa Starbucks, nandiyo sa sasakyan na parang hinahunting talaga, galit siya sa staff sa Heritage. Alam niyo parang when I listen to her that moment, parang sabi ko, hindi naman to ang gulo talaga ng buhok ko everyone, no? Pero hayaan na lang natin yan. Hindi naman to abogada dahil on the first pa lang, ang pagsugod niya dun, talagang, hindi na talaga kasi pwede talaga siyang kasuhan. Pero on the name kasi na, yung sabihin niya na pag makita niya, barilin niya na talaga agad, hindi ganon ang labanan. Hindi ganon talaga. Talo ka talaga pag sumugod-sugod ka. Yun lang talaga. And then, Tsaka gumagawa ka ng ng ganyang bagay dahil makukulong ka talaga, italo ka. 'Di ba parang parang sabi ko sarili, parang hindi siya abogada. Parang iwan ko matalino siya pero hindi ba niya naisip tong ginagawa niya na talagang kapahamakan to sa kanya? No? Ganun lang talaga hindi na naisip ko everyone, no? No? So about dyan kay Susan yan si everyone, talaga, yan na lang masasabi ko talaga. Payaan natin siya, bahala siya. Basta dito tayo focus kay Makagago at kay Norman Mangusin. At talagang kung sino man ang naargabyado nito ni Norman Mangusin, labas na kayong lahat dahil it's your chance na talaga. Dahil mayroon na kayong kakampi si Makagago. Ilabas nyo ng mga resibo ninyo. Mas mabuti pang lalabas kayo lahat, lalapit kayo kay Makagago para mag-isa kayong lahat, para magiging matibay ang pundasyon ng pakipaglaban ninyo dito kay Norman Mangusin. Tingnan lang natin talaga ang kahambugan ni Norman Mangusin. No? Kung galit kayo kay Norman Mangusin, sana din magsilabasan din yung mga
'Di ba mayroon tong kaso na human trafficking, mga istapa at kung ano-ano pa. Sana magsilabasan kayo uli, no? Lapit kayo dun kay Makagago o parang ano lang, parang iyaan lang ako ni Makagago, inutusan ko kayong lahat. Hindi ba? Kasi ba, baka mayroon ding maano si Makagago kasi para ding makatulong. Malaking tulong na rin din yan sa isa't isa ninyo na magtulungan kayo. Para din mabibigyan ng hustisya yung pag-aapi din ninyo. No? Yun lang masasabi ko, everyone. Pagod ako, everyone. Kailangan ko pang ligbitin yung mga grocery. Okay, everyone. Mahirap talaga ng buhay, everyone. Pag wala kang katulong, ikaw katulong, everyone. Utusan mo sarili mo. Diba? Tapos, magpabiktima lang tayo sa mga scammer. Alam ba nila ang buhay ng OFW na sa ibang bansa? Yun lang talaga, ha? Kaya tayo mga OFW, mag-ingat sa mga scammer.